Pinalaya sa sariling pamamahay sa mismong gabi ng anibersaryo, itinapon si Amira sa gitna ng bagyo habang ang kabit ng asawa ay nagpapakasasa sa kanyang naiwang buhay. Wala kang kwenta baog. Ang malupit na sumpa ng pamilyang pinag-alayan niya ng buhay. Ngunit mula sa putik at basag na pagkatao, babangon siyang may ginto sa mga kamay. Paano ba baligtarin ng isang hamak na manlilikha ng palayok ang tadhana ng mga taong nandurog sa kanya? 10 taon na, Amira. 10 taon na kayong kasal ng anak ko. Pero hanggang ngayon, ni isang iyak ng sanggol, wala akong marinig sa pamamahay na ito. Wala ka talagang kwentang babae. Isang baog na lupa. Ang masasakit na salitang yun ay tila mga punyal na ibinaon sa likuran ni Amira habang maingat niyang pinaplansa ang paboritong itim na suit ni Leandro. Dahan-dahan niyang pinadausdos ang mainit na bakal sa ibabaw ng mamahaling tela. Tinitiyak na walang kahit na anong lukot dahil gusto niyang maging perpekto ang asawa sa kanilang anibersaryo mamayang gabi. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang huwag pansinin ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng mesa sa kanyang tabi ay ang isang baso ng maitim at mapait na halamang gamot na pilit ipinapainom sa kanya ng biyenan araw-araw. Tahimik niya itong nilunok kanina. Kahit na parang lason itong sumusunog sa kanyang lalamunan, umaasang baka sakaling umepekto ito at magkaroon siya ng halaga sa pamilyang ito. Ngunit ang pandidiri sa mga mata ni Doña Carmela ay mas mapait pa sa anumang gamot na dumaan sa kanyang bibig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid at iniluwan nito si Leandro. Agad nitong nilapitan ng ina at nagmano bago lumapit kay Amira. Niyakap siya nito mula sa likuran at marahang hinalikan sa pisngi. Happy anniversary, mahal ko. Malamig nitong bati. May inilabas itong isang maliit na kahon mula sa bulsa. Nang buksan ni Leandro, tumambad ang isang manipis at simpleng kwintas na pilak. Pasensya ka na. Medyo naging busy sa negosyo nitong mga nakaraang araw, iyan lang ang nakayanan kong bilhin ngayon. Pero alam mo namang ikaw ang reyna ko. Hindi ba? Ngumiti si Amira at hinayaan ang asawa na isuot ito sa kanyang leeg. Pilit na itinatago ang pangingilid ng kanyang luha. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahal ni Leandro para tiisin ang araw-araw na kalupitan ng biyenan. Kung alam lang niya kung gaano kabilis magbabago ang lahat. Nang pumasok si Leandro sa banyo upang mag-ayos para sa gabi, sinimulan ni Amira na linisin ang mga bulsa ng isa pang coat na isusuot sana ng asawa. Sa pinakailalim na bulsa, may nakapa siyang isang nakatupad na piraso ng papel. Inakala niyang isa lamang itong lumang resibo ng kape, ngunit nang buklatin niya ito, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isa itong resibo mula sa isang kilala at eksklusibong jewelry store sa Maynila. Nakasulat doon ang halaga ng isang mamahaling diamanting kwintas na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sa ibaba nito ay may isa pang item na binili, isang mamahaling laruang pambata. At sa dulo, sa bahagi kung saan ipapadala ang mga gamit, nakaukit ang isang pangalan na hindi kanya. Selena. Parang inubos ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Nanikip ang dibdib ni Amira. Hindi siya makahinga. Nanginginig siyang napaupo sa sahig. Ang mga tuhod ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka na. Tila sumisigaw sa sobrang sakit. Ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Tila nabibingi siya sa lakas ng kabog ng sariling dibdib na parang pilit na pinupunit ang kanyang tadyang. Ang simpleng kwintas na pilak sa kanyang leeg na kanina lamang ay simbolo ng pag-ibig ay biglang naging isang mabigat at malamig na kadena na sumasakal sa kanyang pagkatao. Kahit na unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa mga maliliit na piraso, dahan-dahan at nanginginig ang mga daliri ni Amira na pinagpatuloy ang pagtiklop sa coat ng asawa. Sanay na sanay siyang maging isang perpektong asawa na kahit sa gitna ng sarili niyang pagkawasak, ang unang instinct ng kanyang katawan ay ang ayusin ang gamit ng lalaking sumisira sa kanya. Ibinigay niya ang lahat, tinalikuran ang sariling pangarap
upang maging anino lamang ng lalaking ito. Mula sa banyo, narinig niya ang muling pagbukas ng pinto. Lumabas si Leandro, maaliwalas ang mukha, nakangiti habang inaayos ang butones ng kanyang manggas. Tumingin ito sa kanya na may kasamang malambing na ngiti na palagi nitong ipinapakita. Ang ngiting bumihag sa kanya, 10 taon na ang nakalilipas. Handa na ba ang mahal ko para sa party natin mamaya? Tanong nito, inosente at tila walang anumang kasalanan sa mundo. Naiwan si Amira na nakatingala sa asawa mula sa sahig. Nakakuyom ang nanginginig na kamay kung saan nakatago ang lukot na resibo. Bakit ganito kalupit ang tadhana na ang taong nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanya sa loob ng sarili nilang tahanan? Itago mo yan, Amira. Huwag kang gagawa ng eksena sa harap ng mga bisita kung ayaw mong mapahiya. Ito ang malamig na bulong ni Doña Carmela nang mapansin niyang tila estatwa si Amira na nakatitig sa kawalan habang pababa sila ng hagdan. Mahigpit ang hawak ng biyanan sa siko ni Amira, sapat na upang bumuon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Isang babalang hindi dapat baliin. Napilitang ngumiti si Amira, isang ngiting tila nakaguhit lamang sa papel, habang ang lukot na resibo sa loob ng kanyang palad ay nagpapaalala sa bawat hakbang ng katotohanang nais niyang isigaw. Ang malawak na sala ng kanilang mansyon ay puno ng mga nagagandahang bulaklak at halimuyak ng mamahaling pabango. Ngunit para kay Amira, ang hangin ay amoy lason. Sa kalagitnaan ng gabi, bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang babaeng tila nagdadala ng sarili niyang liwanag. Si Selena. Nakasuot ito ng isang pulang gown na lalong nagpaangat sa kanyang maputing balat at sa kanyang tabi ay isang 5 taong gulang na batang lalaki na may suot na maliit na taksido. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa kanila, lalo na nang lumapit si Selena kay Doña Carmela at marahang nagmano. Ang bata naman ay sumunod, napakabait at napakagalang. Isang lantarang pambabastos ito na tila hindi napapansin ng mga bisita dahil ang trato ni Doña Carmela kay Selena ay higit pa sa isang business partner. May kasama itong pagmamalaki na hindi kailanman naramdaman ni Amira. Lalong nanikip ang dibdib ni Amira nang dumapo ang kanyang tingin sa leeg ni Selena. Doon, kumikislap sa ilalim ng mga chandelier ay ang isang diamanteng kwintas na eksaktong katulad ng nasa resibong hawak niya. Tumingin siya kay Leandro, ngunit iniwas ng asawa ang kanyang mga mata, abala sa pakikipagtawanan sa ibang mga negosyante. Ang bawat tawa ni Leandro ay tila isang sampal sa mukha ni Amira, isang paalala na ang 10 taon ng kanyang katapatan ay binaliwala para sa isang lihim na buhay. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Tumayo si Doña Carmela sa gitna ng sala, hawak ang kanyang dibdib at tila nagpapanik. Ang perlas, ang antigong kwintas ng pamilya, nawawala. Ang sigaw nito na naging sanhi ng katahimikan ng lahat. Ang kwintas na yon ay isang pamanang yaman na simbolo ng kapangyarihan ng mga Leandro at ang pagkawala nito ay isang malaking iskandalo. Walang lalabas sa silid na ito hanggat hindi nahahanap ang kwintas. Ang utos ni Doña Carmela habang ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Amira. Inutusan niya ang mga security guard na i-check ang mga gamit ng lahat, ngunit ang unang pinuntahan ay ang bag ni Amira na nakapatong sa isang gilid ng mesa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid habang binubuksan ang bag. Sa isang sulok, nakatayo si Manang Rosa, ang matandang katulong na tanging nakasaksi sa lahat ng paghihirap ni Amira. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga, kaya dahan-dahan siyang lumapit at nag-abot ng isang baso ng tubig. Ang maliit na kilos na yon ng malasakit ay muntik nang magpabagsak sa pader na binuo ni Amira upang huwag humagulgol. Ngunit bago pa man madampi ng tubig ang kanyang labi,
Narinig ang isang malakas na tunog. Natagpuan ang antigong perlas sa pinakailalim ng bag ni Amira. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Dinuro ni Doña Carmela si Amira sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pangungutya. Magnanakaw. Alam ko na kung bakit mo ito ginawa. Ibibigay mo ito sa kapatid mong sugarol, hindi ba? Ganyan ka ba kadesperada, Amira? Hindi ka na nga makapagbigay ng anak? Ninanakawan mo pa kami. Napatingin si Amira sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Leandro at Selena ay malamig at ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mga mapanghusgang salita. Sa gitna ng kahihiyan, isa lamang ang pumasok sa isip ni Amira. Ang peklat na nakita niya sa braso ng batang kasama ni Selena. Isang maliit at hugis bituin na peklat. Isang marka na eksaktong kapareho ng nasa braso ng asawa niyang si Leandro. Berto, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanilang wala akong ibinibigay sa iyong kahit ano. Ang boses ni Amira ay basag na, puno ng desperasyon, habang nakatitig sa kanyang Kuya Berto na kapapasok pa lamang sa bulwagan. Ito ang huling pag-asa niya, ang kanyang kapatid, ang tanging taong pinag-alayan niya ng lahat ng kanyang kinita noong nagsisimula pa lamang siya upang mapagtapos ito ng pag-aaral. Ngunit si Berto ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig, umiiwas sa nagmamakaawang tingin ng sariling kapatid. Dahan-dahang lumapit si Berto kay Doña Carmela bago bumaling kay Amira. Patawarin mo ako, Amira. Pero hindi ko na kayang itago ang totoo. Ang panginginig na sabi nito. Ibinigay mo sa akin ang perlas. Sabi mo, kailangan mo ng pera para mabayaran ang mga utang ko dahil ayaw mong malaman ni Leandro na binibigyan mo ako ng palihim. Sabi mo, marami pa namang alahas ang mga Leandro at hindi nila mapapansin ang isa. Parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Amira ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo niya para rito. Ang mga gabing hindi siya kumakain para lamang may maipadala sa probinsya. Ang pagtalikod niya sa sariling edukasyon dahil ang pamilya ang prioridad sa kulturang kinalakihan niya. Ang utang na loob na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay naging isang matalim na kutsilyo na ngayon ay mismong kapatid niya ang humahawak. Berto? Bakit? Ang tanging na ibulalas ni Amira, halos hindi na marinig dahil sa pait. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon, bago pa pumasok ang kapatid, ay iniabutan na ito ni Leandro ng isang makapal na sobrang puno ng pera. Isang bayad para sa kanyang pananahimik at pagsisinungaling. Lumapit si Leandro kay Amira, ngunit wala ang dati nitong lambing. Ang kanyang mukha ay parang bato. Walang anumang emosyon. Hindi niya man lang ipinagtanggol ang asawa nang biglang itaas ni Doña Carmela ang kanyang kamay at isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Amira. Napalingon ang mukha ni Amira sa lakas ng impact. Ang sakit ng sampal ay hindi mapapantayan ng sakit ng pagtataksil ng mga taong nasa paligid niya. Wala kang utang na loob. Pinalayas ka na sa bahay na ito. Ang sigaw ni Doña Carmela. Leandro, itapon mo ang babaeng yan sa labas. Ngayon din. Walang nagawa si Amira nang hawakan siya ng mga gwardya sa magkabilang braso. Tiningnan niya si Leandro, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtutol, ngunit tinalikuran lamang siya nito. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog, kinaladkad si Amira palabas ng malaking gate ng mansyon. Itinapon siya sa kalsada na tila isang basurang wala ng pakinabang. Ang kanyang mamahaling gown ay nabasa at napuno ng putik. Dahan-dahang itinaas ni Amira ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang wedding ring sa kanyang daliri, ang huling simbolo ng 10 taon ng kasinungalingan. Sa gitna ng dilim at basang semento,
Maingat niyang hinubad ang singsing at inilapag ito sa kalsada. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Ang kanyang mga luha ay sumasabay na lamang sa agos ng ulan sa kanyang mukha. Tumayo siya at lumingon sa huling pagkakataon sa saradong gate ng mansyon. Doon, sa likod ng rehas, nakita niya ang anino ni Selena na nakatayo sa ilalim ng isang payong. Marahang inaalala yan si Leandro pabalik sa loob ng bahay. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa kanyang buto, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi pa. Wala na siyang pamilya, wala nang tahanan, at wala nang dangal. Ang tanging natitira sa kanya ay ang putik sa kanyang mga kamay at ang alab ng katotohanang unti-unting nagliliyab sa kanyang kalooban. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng bus ay tila mga luhang hindi na maubos-ubos mula sa mga mata ni Amira. Sa loob ng mahabang biyahe patungong Komanghilaga, wala siyang imik at tulala lamang sa nagliliparang mga ilaw ng kalsada. Ang bawat paghinto ng sasakyan ay nagpapaalala sa kanya na palayo na siya ng palayo sa buhay na kanyang binuo sa loob ng 10 taon. Isang buhay na akala niya ay matatag, ngunit tila isang palayok lamang na madaling nayurakan. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na bag at ang bigat ng kanyang mga alaala na mas mabigat pa sa anumang dalahin. Pagbaba niya sa Ilocos, ang amoy ng basang lupa at alat ng dagat ang sumalubong sa kanya. Nilakad niya ang pamilyar na daan patungo sa lumang paggawaan ng palayok ng kanyang ama. Ang gate na gawa sa kahoy ay nakalaylay na at ang paligid ay balot ng matatayog na damo at agyo. Sa loob ng madilim na silid, naroon pa rin ang lumang gulong ng palayok na ginagamit ng kanyang ama noon. Isang piping saksi sa mga pangarap na tinalikuran ni Amira para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, doon lamang tuluyang bumuhos ang lahat. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Ito ay isang hagulgol na walang boses, isang paghikbi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nakayakap siya sa lumang apron ng kanyang ama na nakasabit pa rin sa pader. Pilit na hinahanap ang amoy ng kaligtasan. Bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya na dito siya nagsimula at dito rin siya nadurog. Kinabukasan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng umaga, sinubukan ni Amira na humawak muli ng putik. Gusto niyang maramdaman ang lamig nito sa kanyang mga palad. Ang lagkit na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa tuwing sisimulan niyang paikutin ng gulong, ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya mapigilan. Bawat pilit niyang paghulma ay nauuwi sa pagguho ng luwad. Wala na ang kanyang focus, wala na ang kanyang tiwala sa sarili. Para siyang isang biyak na sisidlan na hindi na kayang humawak ng kahit anong tubig. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang mga daliri sa natuyong putik na nakadikit sa pader ng workshop. Naalala niya ang init ng malalaking kamay ng kanyang ama habang tinuturuan siyang maghubog ng burnay. Ang putik, Amira, ay kailangang dumaan sa apoy bago maging matatag, ang tila tinig na bumubulong sa kanyang pandinig. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ni Amira ay hindi siya pinapatatag ng apoy, kundi tuluyan na siyang tinutupok nito. Habang nakatitig sa kawalan, napansin niya ang isang maliit na plastik na supot na nakasabit sa tapat ng sirang pinto. Sa loob nito ay may ilang piraso ng sariwang pandesal na mainit-init pa. Walang sulat, walang pangalan. Isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang pag-iisa na tila nagsasabing hindi siya tuluyang nakakalimutan ng mundo. Sino ang mag-aabalang mag-iwan ng pagkain sa isang babaeng tila itinapon na ng tadhana? Sa sobrang pagod at kalituhan, hindi sinasadyang natabig ni Amira ang isang antigong florera na nakapatong sa mesa, ang huling obrang natapos ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang pag-asa. Ang florera ay nagkadurog-durog sa daan-daang piraso. Napaluhod si Amira sa sahig,
Pilit na pinupulot ang matutulis na semento ng kanyang nakaraan hanggang sa ang matalas na gilid ng luwad ay bumaon sa kanyang balat. Ang dugong pumatak mula sa kanyang kamay ay humalo sa basag na luwad, isang madugong marka ng kanyang ganap na pagkawasak. Bago pa man muling bumaon ang matatalas na piraso sa balat ni Amira, isang malaki at magaspang na kamay ang marahang humawak sa kanyang pulso. Natigilan si Amira, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw habang dahan-dahang nag-aangat ng tingin. Doon niya nakita ang isang lalaking may seryoso, ngunit mapayapang mukha. Si Mateo, ang tahimik na kapitbahay na minsang naging kaibigan ng kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay marahan nitong kinuha ang mga basag na piraso mula sa duguang palad ni Amira. Hayaan mo ang mga pirasong yan, Amira. Masusugatan ka lang lalo, ang malumanay na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang haplos ng hangin sa gitna ng bagyo. Hindi niya tinanong kung bakit luhaan ng dalaga o kung bakit ito bumalik na tila isang anino ng dati niyang sarili. Dinala ni Mateo ang mga piraso ng florera sa sarili nitong workshop sa kabilang bakod at dahil sa kawalan ng direksyon, tahimik na sumunod si Amira. Sa loob ng workshop ni Mateo, ang hangin ay amoy kahoy at dagta. Ipinakita niya kay Amira ang sining ng kintsugi. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na lalagyan ng gintong pulbos at hinalo ito sa malapot na dagta. Sa bawat pagdikit niya sa mga biyak ng florera, ang mga linya ng ginto ay nagsimulang kumislap. Sa Japan, ang mga basag na bagay ay hindi itinuturing na sira. Paliwanag ni Mateo habang maingat na pinagdurugtong ang mga bahagi. Ang mga lamat ay pinupunan ng ginto dahil naniniwala silang ang kasaysayan ng isang bagay kasama na ang pagkabasag nito ay nagpapadagdag sa kanyang ganda at halaga. Walang imik si Amira habang pinapanood ang bawat kilos ni Mateo. Sa loob ng 10 taon sa Maynila, ang naramdaman niya ay ang pilit na pagtatago sa kanyang mga lamat upang maging perpekto sa paningin ng iba. Ngunit dito, sa harap ng isang lalaking halos hindi niya kilala, tila binibigyan siya ng pahintulot na maging basag. Hindi siya pinilit ni Mateo na magsalita. Tanging mga kilos lamang ng pag-aalaga ang ibinigay nito. Ang pag-abot ng malinis na tuwalya para sa kanyang sugat at ang pagtimpla ng mainit na kape na ang usok ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gitna ng workshop, hindi sinasadyang magdikit ang kanilang mga balikat habang kapwa nakayuko sa isang maliit na piraso ng palayok. Pakiramdam ni Amira ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan. Hindi siya lumayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Doña Carmela at sa panlilinlang ni Leandro. Habang naghahanap ng gamit sa isang estante, napansin ni Amira ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol na nakatago sa likod ng mga gamit ni Mateo. May lungkot na dumaan sa mga mata ng lalaki nang makitang nakatingin doon si Amira, isang lihim na sakit na tila kapareho ng dinadala niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ibinalik na ni Mateo ang kanyang atensyon sa florera. Matapos ang ilang oras ng masusing paggawa, dahan-dahang ibinalik ni Mateo ang nabuong florera kay Amira. Ngayon, ang florera ay hindi na katulad ng dati. May mga gintong linya na tumatahak sa bawat biyak nito na nagbibigay dito ng isang bagong anyo na mas marangal at mas matatag. Hindi porke basag ay wala ng halaga, Amira. Sambit ni Mateo habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, ang mga luha ni Amira ay pumatak. Hindi dahil sa pait ng nakaraan, kundi dahil sa pag-asang nagsisimulang magningning sa kanyang puso. Katulad ng ginto sa kanyang mga palad. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang dating matigas at tuyong putik sa mga kamay ni Amira ay unti-unting naging malambot at masunurin.
Sa bawat pag-ikot ng gulong sa kanyang workshop, tila sumasabay ang paghilom ng kanyang sariling kaluluwa. Hindi na siya ang babaeng luhaan na bumaba sa bus noong unang gabi. Ngayon, ang kanyang mga mata ay mayroon ng talim ng determinasyon. Sa tulong ni Mateo, muling binuhay ni Amira ang hurno ng kanyang ama. Ang apoy na dati ay kinatatakutan niyang tutupok sa kanya. Ngayon ay siya nang nagbibigay ng anyo at tibay sa kanyang mga nililikha. Isang gabi, habang ang hurno ay naglalabas ng mainit na liwanag sa gitna ng kadiliman, nakatulog si Amira sa ibabaw ng kanyang mesa sa sobrang pagod. Maingat na lumapit si Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi man lamang lumikha ng tunog sa sahig. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Amira. Ang mukhang dati ay puno ng pait. Ngayon ay nababalutan na ng katahimikan. Marahang hinubad ni Mateo ang kanyang jacket at ipinatong ito sa mga balikat ni Amira. Sandali siyang tumigil, tinititigan ng dalaga, nang may lalim na higit pa sa pagkakaibigan, bago siya tahimik na lumabas upang hayaan itong magpahinga. Sa ilalim ng gabay ni Mateo, nakalikha si Amira ng isang serye ng mga obra maestra na tinawag niyang basag na burnay na may ginto. Hindi niya itinago ang mga lamat ng palayok. Sa halip, binigyang diin niya ang mga ito gamit ang gintong pulbos na itinuro sa kanya. Ang bawat piraso ay nagsasalita tungkol sa kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang pagkawala, at ang muling pagbangon. Ang sining na ito ay hindi lamang naging paraan ng paghahanap buhay, kundi naging boses niya sa mundong minsang nagpatahimik sa kanya. Ang kanilang samahan ni Mateo ay lumalim sa paraang hindi kailangan ng maraming salita. Isang hapon, habang sabay silang naghuhugas ng mga kamay, sa iisang malaking batya ng tubig, pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, ang kanilang mga daliri ay hindi sinasadyang nag-abot sa ilalim ng tubig. Hindi agad inalis ni Mateo ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang magkadikit ang kanilang mga balat sa loob ng ilang sandali. Ang init ng tubig at ang higit na init ng presensya ng isa't isa ay tila isang sumpa ng katapatan na mas matibay pa sa anumang singsing. Isang araw, isang liham ang dumating sa paggawaan. Mula ito sa isang sikat na art gallery sa Maynila. Isang mayamang art collector ang nakakita sa mga gawa ni Amira sa social media at gustong bilhin ang lahat ng kanyang koleksyon para sa isang eksklusibong exhibit. Ang collector na ito ay kilala bilang isa sa mga pinakamahigpit na kalaban sa negosyo ng pamilya ni Leandro. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang nangangahulugan ng tagumpay sa pananalapi, kundi ito rin ang kanyang tiket pabalik sa lungsod na sumira sa kanya. Binuksan ni Amira ang sulat sa harap ni Mateo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Tumingin siya kay Mateo. Naghahanap ng kasagutan kung dapat ba siyang bumalik. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pagtitiwala. Panahon na, Amira. Ang tanging sinabi nito. Ipakita mo sa kanila ang gintong nabuo mula sa putik na itinapon nila. Sa sandaling iyon, alam ni Amira na handa na siya. Babalik siya sa Maynila, hindi bilang ang biktima at baog na asawa, kundi bilang isang reynang may dalang sining na hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan ng mga Leandro. Habang unti-unting bumabangon ang dangal ni Amira sa probinsya, ang mansyon naman ng mga Leandro sa Maynila ay unti-unting nababalot ng tensyon at kawalan ng tiwala. Ang palasyong dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay tila nagkakaroon na ng mga lamat na hindi kayang takpan ng anumang yaman. Si Selena, na ngayon ay ganap ng nakatira sa loob ng mansyon, ay hindi na ang mapagkumbabang business partner na unang nakilala ng pamilya. Naging dominante ito at madalas na marinig ang paninigaw sa mga katulong. Kontrolado na niya ang bawat galaw ni Leandro, maging ang mga transaksyon sa kanilang kumpanya. Si Leandro naman ay tila naging sunod-sunuran, madalas na tulala at tila laging may malalim na iniisip habang hawak ang kanyang baso ng alak.
Isang hapon, habang naglalakad si Doña Carmela sa hallway, hindi niya sinasadyang marinig ang pakikipag-usap ni Selena sa telepono sa loob ng library. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang buong pirma ni Leandro sa mga property. Kapag nangyari iyon, wala na tayong kailangang pakisamahan. Ang bulong ni Selena na may kasamang malupit na tawa. Nanigas ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanilang dangal, ay siya palang unti-unting uubos sa kanilang kaban. Lalong naging malakas ang pagdududa ni Doña Carmela nang mapansin niya ang bata, si Junior. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, napansin ng matanda na ang bata ay walang anumang katangian o ugali na kahawig ng mga Leandro. Ang anak ni Amira noon, kung nagkaroon man ay inaasahan niyang magiging mahinahon at magalang. Ngunit si Junior ay agresibo at walang hiya. Isang katangiang napakahalaga para sa matanda. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang bata, pumasok si Doña Carmela sa kwarto nito, dala ang isang sipit at maliit na plastik. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ng bata. Ito na ang huling paraan upang malaman niya ang katotohanan. Pagod na siya sa mga hinala. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Kinabukasan, palihim na nagtungo si Doña Carmela sa isang pribadong klinika para ipa-DNA test ang buhok ng bata laban sa sample ng dugo ni Leandro na nakuha niya mula sa isang lumang medical record. Ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang parusa. Naalala niya ang maingat na pag-aalaga ni Amira sa kanya tuwing siya ay may sakit. Ang pagtimpla ng tsa, ang pagmasahe sa kanyang mga paa, at ang pagtitiis nito sa lahat ng kanyang pang-aalipusta. Ngayon, kapag siya ay umuubo, paninigaw, at pagdadabog lamang ni Selena ang kanyang natatanggap, makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Doña Carmela ng kanilang pamilyang doktor. Sa loob ng tahimik na opisina, iniabot sa kanya ang isang brown envelope. Ito na ang resulta, madam. Ang seryosong sabi ng doktor. Nanginginig ang mga daliri ni Doña Carmela habang binubuksan ng sobre nang mabasa niya ang mga numerong nakasulat sa papel. Ang 0% probability ng paternity ay tila huminto ang kanyang hininga. Nanlabo ang kanyang paningin at napakapit siya sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya niloko ni Selena. Hinayaan niyang masira ang sarili niyang pamilya para sa isang kasinungalingan. Ang brown envelope ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, kasabay ng pagguho ng kanyang buong mundo. Anak, hindi mo siya kadugo. Walang katiting na Leandro sa batang iyon. Niloko tayo ni Selena. Ang boses ni Doña Carmela ay nangangatog habang iniabot niya ang brown envelope kay Leandro sa loob ng kanilang madilim na silid. Ang bawat salita ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa huling hibla ng pagkatao ni Leandro. Ang silid na ito, na dati ay puno ng mga plano para sa tagapagmana ng kanilang kumpanya, ay biglang naging parang isang kabaong na lalong sumasakal sa kanya. Hindi makapaniwala si Leandro. Agad siyang nagtungo sa kanilang pamilyang klinika upang muling magpa-test, hindi lamang para sa bata, kundi para sa sarili niya. Sa loob ng opisina ng doktor, ang tanging maririnig ay ang mabagal at mabigat na paghinga ni Leandro habang naghihintay. Nang pumasok ang doktor, ang mukha nito ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sir Leandro, ang resulta ay hindi nagkakamali. Ang simula ng doktor habang inilalapag ang mga dokumento. Mula pa noong bata kayo, mayroon na kayong kondisyon na nagiging sanhi ng inyong pagiging sterile. Biolohikal na imposible para sa inyo ang magkaroon ng anak. Hindi kayo kailanman magkakaroon ng supling. Parang isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng ulo ni Leandro. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang bawat pang-aalipusta na ibinato nila kay Amira, ang bawat baog na itinawag nila sa dalaga, ay tila mga bumabalik na bala na ngayon ay tumatama sa kanyang sariling dibdib.
Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang mabulok ang kanyang asawa sa kahihiyan para sa isang kasalanang siya pala ang may gawa. Pagbalik niya sa mansyon, hinarap niya ang kanyang ina nang may nanlilisik na mga mata. Alam niyo ba ito, Nay? Alam niyo bang ako ang hindi makakaanak? Ang pasigaw na tanong ni Leandro. Yumuko si Doña Carmela. Ang kanyang muka ay puno ng takot, ngunit naroon pa rin ang katigasan. Alam ko, Leandro, 10 taon na ang nakalilipas nang makuha ko ang iyong medical record. Pero hindi ko pwedeng hayaang malaman ng mundo. Ang pangalan ng mga Leandro, ang ating hiya. Kailangan natin ng sisisihin at si Amira ang pinakamadaling ituro dahil siya ay hamak na taga-probinsya lamang. Napaluhod si Leandro sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang tanging babaeng nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ang babaeng tiniis ang lahat ng pasakit ay ipinagtabuyan niya dahil sa isang malaking kasinungalingan na binuo ng sarili niyang ina. Ang pagsisisi ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man niya mailabas ang lahat ng kanyang galit, isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpatahimik sa kanila. Pumasok si Selena, hindi na ang mapagpanggap na kasintahan, kundi isang babaeng may dalang mga dokumento at may mapanguyam na ngiti. Sa kanyang likuran ay ang mga abogado at security guard. Tapos na ang drama niyo, Leandro, ang malamig na sabi ni Selena habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Dahil sa mga dokumentong pinirmahan mo noong lasing ka, ang mansyong ito at ang kalahati ng inyong kumpanya ay nakapangalan na sa akin. At dahil napatunayan nyo ng hindi mo anak si Junior, wala ka ng karapatan sa kanya. Ngayon din, lisanin nyo ang pamamahay na ito. Tulad ng ginawa nila kay Amira noon, ang mga maleta ni na Leandro at Doña Carmela ay isa-isang inilabas ng mga gwardya sa malaking gate. Ang tunog ng pagsasara ng rehas ay tila isang huling hantungan. Naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada ang mag-ina. Walang pera, walang dangal, at tanging ang bigat ng kanilang mga kasalanan ang bitbit sa gitna ng dumidilim na langit. Wala nang malalambot na kutsyon, wala nang mga katulong na nag-aabang sa bawat utos, at wala na ang bango ng mamahaling pabango. Ang tanging nalalanghap ni Leandro ngayon ay ang amoy ng napanis na pagkain at ang alingasaw ng kanal mula sa labas ng kanilang masikip at madilim na inuupahang kwarto sa gilid ng ruils. Ang bawat dagundong ng dumadaang tren ay tila yumanig sa kanilang mga buto, isang paalala na ang kanilang marangyang buhay ay tuluyan ng nilamon ng nakaraan. Sa isang sulok, nakahiga si Doña Carmela sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat at ang bawat ubo niya ay tila bumubutas sa kanyang dibdib. Leandro, ang gamot ko, uhaw na ako. Ang paos na bulong ng matanda. Tiningnan ni Leandro ang kanilang lalagyan ng tubig, ngunit tuyong-tuyo na ito. Wala rin siyang kahit isang sentimo para bumili ng kahit isang pirasong tinapay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma lamang ng mga tseke, ngayon ay magaspang at puno ng dumi. Sa desperasyon, pinuntahan ni Leandro si Kuya Berto sa dati nitong tambayan sa bilyaran. Inaasahan niyang tutulungan siya nito dahil sa malaking perang ibinigay niya rito noon para ipagkanulo si Amira. Ngunit nang makita siya ni Berto, isang mapang-uyam na tawa lamang ang isinalubong nito. Tulungan! Bakit kita tutulungan, Leandro? Ang sabi ni Berto habang nilalaro ang mga barya sa kanyang bulsa. Binayaran mo ako para magsinungaling at tinupad ko ang usapan. Pero ngayong wala ka ng pera, wala ka na ring silbi sa akin. Umalis ka rito bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin ka palabas. Ang mga tulad mong basahan ay hindi nararapat sa lugar na ito. Ang bawat salita ni Berto ay tila isang malakas na sampal ng tadhana kay Leandro. Ang karma na dati
ay ipinalasap niya kay Amira. Ngayon ay buong-buo niyang tinatanggap. Habang naglalakad pabalik sa kanilang barong-barong, napahinto si Leandro sa harap ng isang malaking billboard sa EDSA. Ang liwanag ng mga ilaw mula sa billboard ay tila sumasakal sa kanyang paningin. Doon, sa gitna ng karangyaan, ay ang mukha ng isang babaeng hindi niya halos makilala sa simula. Ito ay si Amira, ngunit hindi na ang anino ng babaeng pinalayas niya. Ang kanyang balat ay makinang, ang kanyang ayos ay puno ng dangal, at ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng salapi. Abikintsugi, The Art of the Broken Souls, ang nakasulat sa malalaking letra. Nanigas si Leandro sa gitna ng madilim na kalsada. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang tinitingalang mukha, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay habang binibilang ang ilang barya sa kanyang bulsa na hindi man lang sapat para sa isang hapunan. Naalala niya ang mga gabing inihahanda ni Amira, ang masaganang mesa para sa kanya, ang mga sandaling hindi siya pinabayaan ng asawa kahit sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Tumingin siya sa kanyang sarili sa basag na salamin ng isang bintana ng sasakyan na nakaparada sa tabi. Ang nakita niya ay isang lalaking durog, marumi, at puno ng pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang natitirang maayos na polo mula sa kanyang plastik na bag. Kahit na alam niyang wala na siyang mukhang ihaharap, isang huling pag-asa ang nanalaitay sa kanyang puso. Susubukan niyang hanapin si Amira. Susubukan niyang bawiin ang gintong kanyang itinapon sa putikan. Ang bawat kristal na chandelier sa malawak na bulwagan ng Marangyang Hotel sa Maynila ay tila nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga obra na nakadisplay sa paligid. Ang halimuyak ng mga sariwang puting liryo ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak na lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na karangyaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamakinang na bituin ay walang iba kundi si Amira. Nakasuot siya ng isang mahabang bestida na gawa sa asul na seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang maaliwalas at dignipikadong mukha. Wala na ang bakas ng pagod at pait. Ang tanging mababanaag sa kanya ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Ang bawat piraso ng galyon at burnay na may mga gintong lamat ay naging sentro ng atensyon ng mga kilalang tao sa lipunan. Naroon si Mateo, nakatayo sa isang hindi kalayuang sulok, nakasuot ng isang simpleng itim na suit. Bagaman hindi siya sanay sa ganitong uri ng kaganapan, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Amira, puno ng tahimik na pagmamalaki at suporta. Bago pa man magsimula ang programa, lumapit si Amira kay Mateo at marahang inayos ang bahagyang tabinging-bing necktie nito. Ang maliit at simpleng kilos na yon ng pag-aalaga ay nagpakita ng isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng ingay o grandiosong pangako. Isang pag-ibig na nagmula sa paghilom at pag-unawa. Nang tumayo si Amira sa harap ng mikropono upang magbigay ng kanyang mensahe, ang buong bulwagan ay binalot ng isang mapitagan na katahimikan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang anumang panginginig. Ang sining ng kintsugi ay nagtuturo sa atin na ang bawat lamat at bawat pagkabasag sa ating buhay ay may dalang kwento. Ang simula niya habang nakatingin sa mga tao. Huwag nating ikahiya ang ating mga sugat dahil ang mga ito ang nagpapatunay na tayo ay lumaban at muling nabuo. Ang tunay na ginto ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa kakayahan nating patawarin ang ating sarili at yakapin ang ating mga pilat. Ang tunay na damdamin sa kanyang boses ay tila dumampi sa puso ng bawat nakikinig, na nagdulot ng isang masigabong palakpakan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa kalagitnaan ng hiyawan at pagbati, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng entrance. Isang lalaki ang pilit na pumasok, basang-basa ng ulan, at may suot na kupas at maruming damit. Ang kanyang itsura ay malayo sa karangyaan ng mga bisita.
tila isang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Ang mga security guard ay mabilis na humarang, ngunit hindi sila natuloy nang makita nila ang mukha ng lalaki. Kahit natadtad ng dumi at hirap, hindi maikakaila ang mga katangian ni Leandro. Ang dating makapangyarihang negosyante ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Napatigil ang lahat nang ang mga mata ni Amira ay magtagpo sa mga mata ni Leandro. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila ba huminto ang oras sa loob ng bulwagan. Nakita ni Amira ang panginginig ng mga labi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang hindi na mapigil. Sa harap ng media, ng mga mayamang kolektor, at ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay na si Mateo, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Leandro sa malamig at makintab na sahig. Napaluhod siya sa harap ni Amira, nakayuko at humahagulgol ng walang boses. Ang pagluhod na yon ay hindi lamang isang pagpapakumbaba. Ito ay isang lantarang pag-amin ng kanyang pagkatalo at ang bigat ng kanyang pagsisisi na tila sumusugat sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat taong naroon ay naging saksi sa pagbagsak ng isang haring itinapon ang kanyang sariling reyna sa putikan. Pakiusap, tumayo ka riyan, Leandro. Huwag mong gawing teleserye ang gabing ito. Ang boses ni Amira ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng bulwagan. Walang bakas ng galit, ngunit wala ring bakas ng pagmamahal dahil sa dumaraming bulungan ng mga bisita at ang mga flash ng kamera mula sa media. Dinala ni Amira si Leandro sa isang pribadong silid sa likod ng gallery. Sumunod si Mateo, hindi upang makialam, kundi upang manatili sa labas ng pinto. Isang piping bantay na handang rumesponde sa isang tawag lamang. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gurgur na paghinga ni Leandro, na tila isang hayop na sugatan at wala nang matatatakbuhan. Amira, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Ang nangangatog na simula ni Leandro habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Amira. Inamin niya ang lahat, ang tungkol sa kanyang pagiging sterile na matagal nang inilihim ng kanyang ina, ang panlilin lang ni Selena at ang malupit na katotohanang binuo nila upang gawing biktima si Amira. Nabulag ako ng hiya ng pamilya natin, pero ngayon wala na akong pakialam sa kanila. Ikaw lang ang mahal ko, Amira. Ikaw lang ang tunay na pamilya ko. Magsimula tayo ulit. Pakiusap. Tinitigan ni Amira ang lalaking nasa kanyang harapan. Dito niya napansin ang mga butas sa sapatos ni Leandro at ang nangingitim na kuko nito. Isang malaking kaibahan sa lalaking dati ay hindi man lang makatapak sa dumi. Nakaramdam siya ng awa, isang uri ng habag na ibinibigay mo sa isang estrangherong naghihirap sa kalsada. Ngunit habang nagsasalita si Leandro, napagtanto ni Amira na sinusubukan pa rin siyang pasunurin nito gamit ang mga salitang mahal at pamilya. Ang parehong mga salitang ginamit noon upang ipakulong siya sa isang malungkot na buhay. Mahal na mahal kita, Amira. Hindi ba't nangako tayo sa harap ng altar? 10 taon yon, mahal ko. Huwag mong itapon ang lahat dahil lamang sa isang pagkakamali. Ang patuloy na pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon na tila sumusubok pang humila ng emosyon mula sa pusong matagal na niyang pinatuyo. Hindi kumibo si Amira. Sa kanyang isip, mabilis na naglakbay ang kanyang mga alaala sa gabing itinapon siya sa ulan, sa bawat baso ng mapait na gamot na pilit ipinainom sa kanya, at sa bawat sampal ni Doña Carmela na hinayaan lamang ni Leandro. Ang awa sa kanyang puso ay hindi sapat upang burahin ang gintong lamat na nabuo sa kanyang pagkatao. Ang babaeng nasa harap ni Leandro ngayon ay hindi na ang Amira na pwedeng diktahan ng obligasyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may inilabas si Leandro mula sa kanyang bulsa ang lumang wedding ring na iniwan ni Amira sa kalsada noong gabing iyon. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Amira
at pilit na isinuot ang malamig na bakal sa kanyang daliri. Ito ang tanda ng ating sumpaan, Amira. Patawarin mo ako. Balikan mo na ako. Pakiusap. Naramdaman ni Amira ang lamig ng singsing na dumidikit sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang kamay na ngayon ay puno ng gintong mantsa mula sa kanyang sining at ang kamay na hinahawakan ni Mateo ng may paggalang at tunay na pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay bumaba at tumaas sa huling pagkakataon para sa lalaking ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro at sa unang pagkakataon, nakita ni Leandro ang isang pader na hinding-hindi na niya kayang tibagin. Dahan-dahang inalis ni Amira ang kanyang kamay mula sa mahigpit at nanginginig na pagkakahawak ni Leandro. Sa bawat segundo na dumidikit ang lumang wedding ring sa kanyang balat, tila bumabalik ang lahat ng alaala ng pananakit ng bawat gabing nilunok niya ang pait ng kawalan ng pag-asa at ng bawat sandaling naramdaman niyang wala siyang halaga. Gamit ang kanyang kabilang kamay, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ang malamig na bakal nito ay inilapag niya sa ibabaw ng mesa. Isang tunog ng pinal na pagtatapos sa isang kabanatang ayaw na niyang balikan pa kahit kailan. Pinapatawad na kita, Leandro. Ang simula ni Amira, ang kanyang boses ay kalmado at punong-puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat sa puso ko. Ayaw ko nang magising sa umaga na ang galit sa'yo ang unang bumubati sa akin. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa'yo. Natigilan si Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatitig sa singsing na nasa mesa. Pero Amira, ang sabi mo, pinapatawad mo na ako. Ibig sabihin ba nito? Maaari na tayong magsimula ulit. Maibabalik natin ang dati, hindi ba? Ang desperadong tanong nito, ang kanyang boses ay punong-puno ng huwad na pag-asa. Umiling si Amira. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kundi ang malalim na kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalikan kita, Leandro. Hindi dahil pinatawad na ang isang biyak na paso ay kailangan mo itong gamitin muli upang lagyan ng tubig. Ang mga lamat na ginawa mo sa akin ay naging bahagi na ng aking ginto. At ang gintong iyon ay hindi na para sa iyo. Ang babaeng dinurog mo 10 taon na, ang nakalilipas ay wala na rito. Ang nakikita mo sa harap mo ay ang babaeng binuo ko ng mag-isa. Susubukan pa sanang humawak ni Leandro sa laylayan ng damit ni Amira nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagpabagsak sa anumang ingay sa loob ng silid. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nanakit. Lumakad lamang siya nang marahan at tumayo sa tabi ni Amira. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa likuran ni Amira. Isang kilos na nagsasabing hindi na kailangan pang magpaliwanag ng dalaga. Tapos na ang pag-uusap niyo. Ang seryoso ngunit mahinahong sabi ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Sa harap ng katahimikan at katatagan ni Mateo, tila lalong lumiit si Leandro. Napagtanto ng dating asawa na ang puwang na iniwan niya sa puso ni Amira ay hindi na kailanman mababakante muli. Ang pag-ibig na ibinibigay ni Mateo ay hindi isang kadena, kundi isang pakpak na nagpapalipad kay Amira patungo sa kanyang tunay na kaligayahan. Tinalikuran ni Amira si Leandro nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya papalabas ng silid ay tila isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Hawak ang kamay ni Mateo. Lumabas sila sa gitna ng mga bisita. Ang kanilang mga daliri ay magkadikit na tila sumusumpa ng isang bagong simula na puno ng katapatan. Naiwang nakaluhod si Leandro sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting nilamon ng katahimikan habang isinasara ni Amira ang pinto ng kanyang nakaraan. Isang pinto na hinding-hindi na muling bubuksan
ng anumang pagsusumamo o luha. Gemini said, 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling isara ni Amira ang pinto ng kanyang nakaraan sa Maynila. Ngayon, ang bawat umaga niya sa Ilocos ay hindi na nagsisimula sa pait ng halamang gamot, kundi sa halimuyak ng dagat at ang pamilyar na amoy ng basang luwad sa kanyang mga palad. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng kanyang maayos na workshop ay tila isang mainit na yakap na nagpapaalala sa kanya na ang bawat gabi ay may katapat na liwanag. Mula sa isang lumang radyong nakapatay sa gilid ng mesa, narinig ni Amira ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Selena dahil sa kasong estafa at pamimeke ng mga dokumento ng kumpanya. Nabalitaan din niya ang malungkot na pagpanaw ni Doña Carmela sa isang pampublikong ospital. Mag-isa, walang pera, at tanging ang sariling kahihiyan ang naging kasama sa huling hininga. Samantalang si Leandro ay madalas daw makita sa mga pier ng Maynila, isang hamak na kargador na bawat sako ng bigas na pinapasan ay tila ang bigat ng pagsisising hinding-hindi na niya maiibsan. Walang naramdamang tuwa si Amira sa sinapit nila. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, isang huling pagpapaalam sa mga aninong hindi na bahagi ng kanyang mundo. Sa loob ng workshop, ang tunog ng umiikot na gulong ng palayok ay nagbibigay ng isang mapayapang ritmo sa katahimikan. Marahang pumasok si Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at puno ng pag-iingat. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay tumayo lamang sa likuran ni Amira at pinanood ang bawat galaw ng mga daliri ng dalaga habang hinuhubog ang isang bagong obra. Lumapit si Mateo at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Amira. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat pintig ng puso ng dalaga. May sorpresa ako para sa iyo, ang mahinahong bulong ni Mateo. May inilabas siyang isang maliit na kwintas. Hindi ito gawa sa mamahaling hiyas, kundi isang maliit na piraso ng basag na burnay mula sa unang florera ni Amira na binalot sa tunay na ginto. Isinuot ito ni Mateo sa leeg ni Amira, at nang dumampi ang malamig na ginto sa balat ng dalaga, naramdaman niya ang isang uri ng kaganapan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng anumang karangyaan noon. Ang ganda, Mateo, ang tanging naisambit ni Amira habang hinahawakan ang maliit na pendant. Ang kwintas na yon ay hindi lamang palamuti. Ito ang simbolo ng kanyang buong paglalakbay mula sa pagiging durog at itinapon hanggang sa muling pagkabuo ng may higit na halaga. Sabay silang lumakad papalabas ng workshop patungo sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw. Ang langit ay napuno ng kulay ube at ginto na tila isang malaking canvas na nagpapakita ng kagandahan ng bawat pagtatapos. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, nararamdaman ni Amira ang ganap na kapayapaan. Natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagiging buo at perpekto, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat at bawat lamat ay may dalang ginto. Pinatawad na niya ang nakaraan, nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, at ngayon ay handa na siyang mabuhay para sa sarili at para sa taong nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng walang takot. Ang kanyang puso ay parang isang gintong palayok. Maraming lamat, maraming kwento, ngunit hinding-hindi na kailanman muling mababasag.